Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya paugtupu karing kay katamong kalugurang makiramdam ngening aldonem Biyernes keniking Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At syempre, ngayon gatpanapon at akayabe yun naman po kayong Kuya RJ king masanting mo naman kwentuhan kening katamong bayong talakayan. At syempre, at suyang ngeni, dapat napon niya at Biglang semi-passion niya RJ, ulingala ka. Ngeni da ka papaggantan. Sige, Pen. Ayan ka, masapla lang kaupuan ka rin sa blang. Talapakarandam tamong ngeni kagat ngeni nga kaupuan nga do. Kini kinga katamong paboritong programang Kwentuhang Katoliko. Isatch po yun panayong kayabe king Nostalgia Filipina, yung Wednesday, ne. Ayan. At syempre. Naman ngeni kaupuan do na naman. Guluan da kayo kabang mamangan kayo. Naning kain. Oy, Biyernes ngeni bawal ing No Meat Friday. Manyaman ing fasting and abstinence. Manyaman ing likaw kampong kay. Likaw pa mo talaga eh. Kampong ito. Pero syempre, yung pisabyan tamong ngeni talagang napapanahon. Aliyaman-yaman. At Pero Tagalog, dapat tayo yes. ngayon. Konti. Managalog tamo Atin tama po kasing bisita. Kaguluan tamong atlon eh. Talagang pagbigyan na katamo uling atin niya pang tok kanyan muntaya pa king Myanmar next week. Aba. At atin niya pang tok pota king Manila. Pero pagbigyan na katamo din na katamong oras ba ang kakayapin na katamo pakilala tane? Sige. Ate Karen. Iya po ing Chief Trainer ng Drug Check Philippines Incorporated. Spokesperson mo naman ng Philippine Council of NGO Against Drugs and Substance Abuse. At international trainer mo naman ng Preventive Drug Education and Life Skills. Alang aliwa, nun ay Santi Iray. Magandang hapon, Santi. At bumati ka muna sa ating mga tagapakinig. Tatry ko po. Mayap augto kikayungan. Wow! I hope I did it well. Salamat po sa pag-imbita sa akin at isa pong mapagpalang umaga po or katanghalian sa lahat ng mga tagapakinig. At sana po ay mabless ko po kayo para po magkaroon po tayo ng awareness tungkol sa programa ng ating gobyerno at the same time yung ginagawa po ng non-government organizations tungkol sa laban kontra sa droga. Okay, napakaganda nito. Ang pangalan ng ating guest ngayon. Santi. Yung kanyang buo, ang ganda eh, no? Santaner. Ano pa? Iray. Oh, yan. At syempre, pag-uusapan natin, ito very relevant ngayon sa panahon natin. Pero nagtatanong ang iba, bakit natin ito pag-uusapan? Kwentuhang Katoliko. Ano, kasi, syempre, yes, hindi Ate Karen. pwedeng hindi pag-usapan, actually. Medyo sinimulan na namin before. Pero yung medyo clinical na discussion sa Psych Time, naka 1 month yata kami ni Doc Homer, yung ating mga psychologists, no? Substance abuse. Substance abuse. Pero bakit? Bakit kailangang pag-usapan natin sa Kwentuhang Katoliko? Kasi it affects everybody. And you know, in catechesis, you always discuss the issues of the day. Pero with an angle or with the Catholic understanding. At syempre, yung din katuruan ng simbahan, di ba? Yung social teaching ng simbahang Katolika, sinasabi nila, hindi na kailangan pakialaman pa ng simbahan yung mga issue ng lipunan. Hindi pwede, nako. May separation of church and state. So, am I expecting sa isang matapang na pagtalakay? No? Oo, at ito po, samahan niyo po kami. Maaari po mag-text sa Smart, Ate Karen. Yung ating listeners, invite muna natin bago natin pag-text. Siyempre. Nano po, ingke kayong buring ikutang karen keng katamong guest. Kasi, impisa sabihan tamo po ngayon tungkol kening drugs or drug addiction, substance abuse, arapin. Karen pong listeners tamo. Atin kayo pong experience karen kayong kamag-anak o kaluguran, melulungla keng droga o pota naman atin kayong ababalitan nung naman kayong positive side pota atin kayong balong makanano dong uluan o makanano lang mag-recover din kay katamong drug dependence manwanda kareng listeners tamo po. Ayan, mag-text kayo kareng smart subscribers. Mag-text ka kareting numero 0918-351-8282, 0918-351-8282.
Karang Globe subscribers, mag-text kayo king 0915-954-1303, 0915-954-1303. At karang Sun subscribers, mag-text kayo kareting numero 0923-231-4124. That's 0923-231-4124. At like yung kaming official Facebook fan page, Nostalgia. Yan, tuloy. Katoliko. Yan, naging Nostalgia Filipina tuloy. At syempre, napapanood po tayo sa ating Facebook page. Search mo po, Brother Romeo Oita. Then kay katamong listeners, siguro, deng makiramdam kay katamo kanyan magtaka na lang, makanano re kaya ang umpisa nini. Makanano tayo kaya ang pisabihan. Mumunan dili, responsabli tamo kay metong at metong. Ampo, itamo at intamo mo naman responsibilidad kay katawan tamo, yung ating mga katawan. Paano ba natin responsibilidad natin yan. So, any form of abuse is a no-no. Nasa katisismo yan, nasa Bible din. So, paano natin sisimulan ng pagtalakay? Ano muna? Ano Madrama ba ang... Ay, wag naman. Kasi alas 12. Pag naging madrama. Ibang stasyon na po. Ibang stasyon na yan, ano? Tsaka baka mamaya, hindi sila makapananghalian ng maayos. So, yung question muna, pag sinabing abuse, anong ibig sabihin nun? Kasi drug abuse o drug dependency, paano yun? Kasi abuse is abuse. Alright. Thank you po. Pero iumpisahan ko to, malapit na kasi yung Lent. So ang ibig sabihin po Lent na po. So ang ibig sabihin ng Lent po is pinahiram. So pag tayo po ay nanghihiram, dapat maibalik po natin yan ng okay rin. Kasi nang hiniram natin, okay yon. So yung buhay natin, hiniram din natin yan sa Diyos. So ibabalik natin po yung ating buhay sa Diyos. Kailangan po yan ay okay, malinis at may laman. So hindi lang po okay, hindi lang malinis, kundi dapat may laman. And yung pinaka-technical po kasi niyan is kaya natin tinatalakay ito ngayon kasi yung atin pong katawan is the living temple of God. At pag atin po itong hindi inalagaan at di tayo nagkaroon ng responsibilidad, so yung atin pong katawan, hindi na po natin maibabalik to ng malinis, okay, at may laman sa atin pong pinanghiraman. So babalikan lang po natin yung katanungan kanina, yung ano po yung drug abuse, drug dependency at saka yung drug addiction. Yung drug abuse po, halimbawa po ikaw po ay niresetahan ng doktor ng 2 mg at ikaw po ay nag 4 mg, yan po ay abuse. Abuse po ang tawag dyan. So kahit anong drug, kahit anong medication. Yes, prescriptive man po ito. Okay? Pero pag ikaw po ay niresetahan ng 2 mg at ikaw po ay nag-4 na milligram, ito po ay tinatawag nating drug abuse. Ang drug dependency po, ito po ang hindi ka na po mabuhay. You cannot live without it. Kaya nagiging dependent na po yung katawan mo sa droga na to. And then yung drug addiction po is very related po sa topic natin ngayon, which is yung mga illegal drugs. But I have to take note na yung campaign natin, gusto ko lang pong ibahin kasi dapat ang campaign natin is no to SAD. Ang ibig sabihin po ng SAD, S stands for smoking, A stands for alcohol, and D stands for drugs. Sir, bakit po ba natin isasama yung smoking and alcohol? Kasi sila din po ay mga drugs. Pero they are specifically categorized as gateway drugs. So pag sinabi natin gateway, hindi po ito yung mall. Ito po yung ito po yung gateway po, ibig sabihin requisite. So kapag ang iyong pong anak ay naninigarilyo, mas mataas po yung chance niya base sa pag-aaral na tumikim po siya ng marijuana at shabu. So entry point. Entry point. Kaya requisite, meaning entry point po. So kapag yung anak nyo po ay medyo tumitikim na po ng sigarilyo at medyo umiinom-inom na, so medyo pwede po siya o mas malaki po yung chance niya na mag-take po siya ng mga illegal drugs. Kaya ang ating campaign po is no to SAD, smoking, alcohol, and drugs, but yes to happy life. No to sash. No to sash. Sad. May ano yan Bawal ang sad. Hindi ako rocker girl ha, pero alam ko may naririnig akong kanta na sa simula patikim-tikim. Oo. Ano Simula Ayan. patikim. Binilit kong gusto. Tama po yun. Rock and roll! Actually po, tama po yun. Kasi po, meron po mga stages yan. So, una, nagsa-start po siya as experimental. Ibig sabihin, naging curious lang yung tao, tapos nag-try siya, tapos po magiging occasional user na siya. Ibig sabihin, darating po dyan, magiging once a month na. Until such time na magiging regular na. And then yung panghuling stage po, nagkakaroon na ng compulsive
compulsive behavior. So, Wait. Compulsive means... Compulsive, ibig sabihin, nagkakaroon na siya ng mga hallucinations, pagbabago ng ugali. Kasi po ang paggamit ng droga, ang epekto nito, hindi lang physical, ito po ay psychological disease, meaning brain disease. And yung kailangan ko pong i-point out is kapag na-damage na po yung brain natin, yung epekto po nito is irreversible. So pag sinabi po nating irreversible, ito po ay permanente. At yung purpose po ng rehabilitation, hindi para ma-cure yung na-damage na brain, kundi to prevent further damage. Tama. At mas lalo pa nating palalawakin yan. Yes. Dahil may pag-uusapan pa tayo, may mga sinabi pa siyang 5 pillars kanina sa akin. No? Interesting. At mga tips kung paano natin maiiwasan itong sad na. Bawal ang sad, dapat happy. At para bigyan tayo ng isang musika, mapapakinggan po natin ang ilang mga patalastas pagkatapos ng isang awiting pinamagatang Lift Up Your Hands. Mayap abak, Maya paugto, mayap abengi, ini ing Bright Light News. Santo Papa, Mika Kapanawsan, Santa Iglesia, Penimunan, Habagat, Pasibayong Pauranon, Biyaya Liwang Balita, King Mabilog a Pampanga, Ampon Santa Iglesia. para karing kabalen ampon talasalpan tayo. Pakibalwan la ring impormasyon, akinalap ta ring DWBL-FM 91.9 News Team, King Bright Light News. Pakiramdaman balang Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ning abak, alas 12 ning ugto, alas 3:30 ning gatpanapon, ampon alas 6 ning bengi. Kaya Berichin Nugid, ampon Sherwin Limson. Bright Light News, Kenny Wu, King DWBL-FM 91.9. Agpang kang Arsobispo Florentino Lavarias, King Dake ning Keyang Omilia, anyang misa na ning pamagmasusi king solemnidad ning Kristong Ari. The Church is a mystery of communion, a communion which flows from the Trinity. And this mystery, this communion, atin niya pong adwang dilinan pansin. Our communion with God, which is the vertical communion, and the horizontal communion with our brothers and sisters, especially with our fellow baptized. Punta lang tayo, then kapag ang makakaluto. Pasyalan tayo. Let us study the Word. Let us allow them to teach us how to be a church of the Lord. Pasyalan tayo. Because after all, the church is not about money or about moneyed people. No. Not even about moneyed people. No. The church is about the poor being blessed by the kingdom of God. Ngening pamagmasusi king banuan ning parokya. Agkatanda kayo pong makiramdam at abe-abe tamong pisabihan ing biye king parokya. Balikan tamo ing nilabas, pakibaluan tamo nano ing gagawanda king kasalukuyan, ampon nano ing talindoda king daratang apanawon. Kapatad, dinan tayang maya pa oras ing programang para king kekatamong parokya. Balang Martis, ampon Webis, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning Bengi, Kenny King Radyo ning Archdiocese ning San Fernando. Bright FM 91.9. Life is not at all that bad, my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone.
Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just face the rising sun and you see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Magbalik tamo po ngeni, Kenny Pamurin, king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, ingke katamong Archdiocesan Radio Station. Ayan, come to me and I will give you rest. Oy, Sabi ng Ginoon eh. At syempre, yung pa rin pinag-uusapan natin. Yes. Kasama pa rin natin si Santi Iray ng Drug Check Philippines Incorporated. So, balik sa ating topic. Drug dependence, drug addiction. Nagsisimula ito sa, paano, Satch? Kanta. Magsimula sa padikim-dikim. Oo, wag lasing yung tono. So, pag nalulung ka, nagsisimula na yung compulsive nga, yung wala ka ng control eh. You just have to do it. You just have to get it. You just have to find it. Oo. Manginginig. So, pag ganito na yung sistema o ng katawan, pag ganito na yung estado,
Naku, ano na yung kasunod? There should be a drug dependency examination po para to evaluate yung level ng dependency ng isang tao. So ngayon po, nakita natin yung mga sumuko po, pinag-zumba, paano kung lumalaki-laki na po yung mata habang nagzuzumba? So hindi po pwede yun. Kailangan po may exam muna as to know the level of dependency. So, hindi lahat ng sumuko po ika-counseling mo, hindi lahat i-rehab mo. So, doon mo malalaman yung appropriate intervention. So, ano yung levels? Say for example po, mild user lang yung tao. So, that person should go to counseling po for 6 months. Kapag siya naman po ay talagang chronic na, kailangan po i-rehabilitate po siya for 6 months or more than 6 months. Depende po yan sa recommendation po ng kanyang attending psychiatrist. So, kailangan po nating i-include talaga dito na yung drug problem is a public health issue. So, hindi natin sinusukat yung programa ng droga sa dami ng namatay, kundi sa dami ng mga nagbagong buhay. Kasi po, yun, tama po na just because the person has, nakapagputo ka lang ng isang bala, din solve na po yung problema ng drugs. Hindi po, kasi we are looking at the sustainability of the program. So, hindi po ito sa sukatan doon kung sino ang nakaupo or kung ang galing niya, kundi ito po yung, halimbawa po yung tao sumuko dahil natakot lang hanggang kailan siya matatakot. So, yung tao na to sumuko dahil gusto niya magbagong buhay, gusto niya mabigyan ng magandang buhay ang pamilya niya. So, it comes from within. It's more than the skin, pero yung sa loob ng gagaling yung kanyang gustong magbagong buhay. Okay. So, pag sinabi kasi nating dependent, tapos addicted, kapag ganito na yung sistema ng pagkalulong, no? Tapos pag pina-check natin, eto na yung level, yung susunod, sinasabi natin, titingnan as a public health issue. And it's a public health and a mental health issue. Pag ganyan yung problema, ano yung source kasi, 'di ba? Inuugat muna. Ano ba yung source? Why do people get addicted in the first place? Marami po 'yan. So ang tawag diyan ay risk factor. So kapag yung risk factor po is higher than the protective factor, the person has the vulnerability to try. Well, everybody has the vulnerability. At some points of our lives, lahat tayo pwedeng mag-try mag-drugs. So yung risk factor po, dapat po mas mababa siya kaysa sa protective factor. Halimbawa po, yung mga risk factor, ito po yung mababa yung self-esteem ng isang tao. Ito po yung absentee parents. Ito po yung mga broken family. So maraming pinag-uugatan yan. Ito po yung sistema na nakukuha nila sa ating mga media. Yung parang mga influence po. So mas marami yan. Marami po. Hindi lang po isa. Kundi marami po. Kaya po yung approach dito kailangan multi-sectoral din. So, pag sinabi nating risk factor, ibig sabihin, yan yung mga kahinaan. Pat siya, may na, ating kang makanya, antipore tang may banggit, nung anti mo, broken family. Detang, sabi nga nila, isolation daw yung source, Tama. When you feel isolated, yun yung nagiging sanhi ng addiction kasi you're going to look for ways para matakasan yung isolation. Nano pumburi na sabi ng isolation, itang pakiramdam mo magdilidili ka. Mag-isa ka na lang sa buhay mo, wala na nagmamahal sa'yo. Yan. In fact po sa pag-aaral, marami pong nag-try mag-drugs kasi may problema sila. But my point is, kailangan magkaroon talaga ng awareness. Kasi yung problema, tapos droga ang solusyon mo. So how can you solve a problem by making another problem? In fact, you cannot correct a wrong by making another wrong. That's right. So ang ating campaign dito is awareness. Kasi naniniwala ako, ang droga parang negosyo yan So parang karinderya. Pag walang kakain sa karinderya, sarado ang karinderya. Sino ang nagbibenta? Pusher. Sinong gumagamit? User. Pero may magagawa ba ang pusher pag walang user? So kahit patay mo lahat ng pushers, pag merong gagamit, may lalabas pa rin magbebenta kasi kapag may demand, may supply. Tama. Pero kapag yung ating mga listeners ngayon, kahit yung mga kalulahan natin, nakikinig sa atin ngayon, okay? Kasi po, syempre sila po yung experience at maipaliwanag nila sa mga apo nila, yung napakinggan nila sa akin, that becomes education. At naniniwala ko, education as a sort of prevention and that can be a good intervention because prevention is better than cure. So, teka, i-break down natin into smaller chunks, into chewable bites, yung ibig nating sabihin. Itong ating risk factor, buri na sabihin, Denny Pin, atin broken families, atin tamong absentee parents. Kaya sabi nila yung mga OFW children, medyo mataas yung incidence. Talagang proven yun. Tapos, kung kunwari, ikaw yung low self-esteem. So, kung aware ka, nung balo mo atin kang makanya na risk factors, dapat mimingat ka. Di mo, ewari keng sakit, istong heart disease mo, balo mo ating kang history, genetically, dahil pengari mo, atin lang sakit,
Okay, but stressed ka, you're overweight, etc. Mangilag na ka eh. You're Umiiwas careful ka na, already. Umiiwas ka na. So, makanyan mo naman pala, Brother RJ, itong sasabihan tamong ating ka-risk factors for drug addiction. So, anak ka pa mo. So, itang sabi ng Brother Santin dapat aware. So, anak la pa mo pala, dapat sasabihan ng tanala, makakalali, you be careful. Kasi if you're not careful, you might get into this. Potamiras ka kayong makanya na sitwasyon. Pero siyempre, ano yung mga steps para makaiwas tayo doon? Yan. No? So, yan. Sa mga bagay-bagay. So, meron po akong mga simple lang, pero practical po na mga tips. Una po, hindi natin kayang piliin yung problema natin, pero kaya nating ngumiti kahit nasa gitna tayo ng problema. So, i-maximize natin po yung English po ng ngiti ay smile. So, ibig pong sabihin ng smile, S-M-I-L-E, meaning see miracles in life every day. So, lagi po nating titingnan kahit po, kung titingnan po natin yung rosas, medyo selective po tayo. Ang tinitingnan po natin sa rosas, yung kulay ng petal niya, pero nakalimutan po natin yung tinik. Pero yung tinik, minsan hindi po natin tinitingnan. Pero kung titingnan natin, yung tinik, create yan para hindi tayo masaktan, kundi para pagtibayan at pagbutihin yung pagkatao natin. And naniniwala po ako, wag po tayong sisimangot, ngiti lang po tayo, libre po ang ngiti, ang droga may bayad. So saan po tayo? Saan po tayo? Sa may bayad o sa libre lang? Sa libre. Syempre, the best things in life are free. So ngiti po tayo at wag po kayong sisimangot, lalo na sa ating mga listeners, kasi sa bawat pagngiti mo, baka meron nang nahuhulog sa'yo. Tapos yung pangalawa po, chillax lang po tayo. Meron naman pong chill at relax, pero pinili nating magpanic. O pag nasabihan po tayong tanga, ang sagot po natin, talino mo ha. Oo, ganun. Masyado po tayong reactive rather than proactive. Pero lagi po nating tatandaan, si Albert Einstein po, sinabihan ng tanga ng teacher niya. In fact, sinabihan mo wala siyang pag-asa. Pero si Albert Einstein po, nakapag-invento po yan ng 1072 na invention, kasama po yung atomic bomb. So, chillax lang po siya. Tapos po, may kilala po tayong writer, na-reject po siya ng paulit-ulit. Nang umuwi siya ng bahay, lumabas siya ng train, nilabas yung lapis niya, nilabas yung papel niya, nag-drawing po siya ng daga. At yung daga po na sinasabi ko, paborito po ng mga apo nyo yan. Alright, kapaborito po yung mga anak nyo, kasi yan pong daga, si Mickey Mouse yan. Yung taong sinasabi ko, si Walt Disney. Alam nyo po ba, si Walt Disney, na-reject po yan muna bilang writer bago siya naging popular. So, chillax lang po tayo. Tapos pangatlo po, talk to positive people. Ibig sabihin, sad ka na nga po, sad pa yung kakausapin mo, dalawa na kayong sad. Diba po, may problema ka na, nakinig ka pa sa may problema, dalawa na pong balikat. So, dapat talk to happy people. Exactly po, and positive people. Kasi I believe in the law of attraction. Pag ikaw po ay positive, nakipag-usap ka sa positive. So, just imagine the positivity that you reinforce. Tapos yung pang-apat po, watch comedy. Ang problema po sa atin, madrama na nga ang buhay, teleserye pa pinapanood. Matakutin na, nanood pa ng horror. Nagsama pa ng isang matakutin. So, dalawa na po kayo, nagdamay ka pa. Ganun din po di ba? Lagi po nating sinasabi, yung mga ugat po nito, kailangan ko lang pong sabihin, stress. Yung stress po, number 1 po yan ang cancer-causing problem natin ngayon. Nang pinanganak tayo, kakambal natin ang cancer cells. Pero di po nawawala ang stress, parte po yan ng buhay natin But how to cope with stress, yan po dapat ang matutunan natin, yung awareness. Pero naniniwala ako, encourage more stresses. Kasi the more stresses you have, the more learnings you can generate. At saka yung life po without stress, boring yan. At ang boring na buhay, nakaka-stress din. May helpful naman kasi. Exactly. May unhealthy. May, di ba, tension is healthy to be creative. Pero may tension na hindi healthy. Yes. Pero po kung nakaka-stress po yung kapitbahay mo, sabihin nyo po, salamat sa nakaka-stress mong pagmumukha. Kasi po ang tulo po sa atin, how do you win your enemy? Love your enemy. So how do you win stress? Love stress. At yung pinakahuli, yung count blessing. And yung panglima po is yung counter blessing. Pag binilang nyo po yung wala kayo, marirealize nyo walang-wala kayo, mag-uumpisa na kayong ma-stress. Pero pag binilang nyo po kung ano meron kayo, marami po pala kayong kailangan ipagpasalamat. Okay. So, teka muna, ha? Balikan natin. Summarize. 5 ways to celebrate life without drugs. So, una, smile. First, smile. Number 2? Chillax ka lang. Chill plus relax. Number 3? Talk to positive people. Number 4? Watch comedy. At 5? Count your blessings. Ayan. Tandaan po natin yan. 5 Pero yun nga, points. Kanina naumpisahan natin dun sa problema sa pamilya, ang pinag-uugatan nito. Lalo na dun sa mga problemang kinakaharap ng ating mga kabataan sa panahon natin ngayon. Pero
in a sense naman, paano naman dun sa mga komunidad naman natin? Ano yung mga dapat gawin din ng community natin para maiwas natin yung mga kabataan na malulong sa pinagbabawal na gamot? Ako, very government tong approach na to. So, empower natin yung Barangay Anti-Drug Abuse Council. In fact, the smallest unit of our society is our family. So, yung pinaka-first hand dyan na nakakaalam, yung ating pong mga tao sa barangay, yung mga opisyalis po, empower po natin by giving awareness. Makialam po dapat yung komunidad natin, civic action and response. Hindi magiging okay yung programa pag lahat tayo walang pakialam. Lagi po nating tatandaan, magkaiba ang may pakialam sa pakialamero. Ang may pakialam, concern ka. Ang pakialamero, chismoso ka. So, dapat mas concern tayo kaysa mas maging chismoso. Ano yan? Kung yan yung government approach, yung individual and family approach, siguro pwedeng i-suggest. Kasi sabi nga nila, di ba, isolation ang source of the issue. So, from the family pa lang, kailangan hindi na isolated. Kailangan sa family pa lang, may connection kagad. So, in the beginning, no, yung mga bata, kailangan siguro, dapat, yung they feel loved. Yes. They feel nurtured. They feel that they have someone to go to. Kung may issue, kung may problema. Kaya, Satch, we're here. Tama po yun. Tama po yung sinabi ni Ma'am kanina kasi po sa international forum, yung family intervention po meron pong 5 stars yan. Meaning that's an internationally accepted intervention. Kasi po naniniwala tayo lahat po nag-uugat talaga din sa pamilya. So if you feel safe, if you are comfortable, if you feel loved, so yung tao na to, bakit pa siya magdodroga? Kasi sapat na yung pagmamahal ng pamilya niya. Tama. At isa rin siguro yung sa mga nilabas sa statement ng CBCP, no? Sa mga problemang kinakarap natin ngayon on extrajudicial killing at saka yung mga drug campaign ng government is to protect our own family. Lalo na't marami. Protect the family, that's Totoo true. yan. At isa sa mga sinasabi nila na inaatake ngayon ng diablo, ng demonyo, is the family. Pamilya. Totoo yan. And tama si Mother Teresa sa sinabi niya na teach your children to pray. Because yung prayer po, it actually creates peace. And peace, of course, may love. Actually, na-discuss din yan dito, no? Sa Kwentuhang Katoliko. Yung what does neuroscience say about prayer? What happens to your brain when you pray? You go outside of yourself. You feel connected to the environment, to your fellow humans, and to the universe. So, kung totoo kang nagdadasal, nababawasan yung isolation. Tama. At nararamdaman mo na there is someone out there, no, na nagpaparamdam ng kanyang pagmamahal sa iyo. So, yun. Bago natin ituloy ang ating kwentuhan, greet tala pa mo rin kay katamo listeners. Hi, Eliel. Ayan, hello, Eliel. At Tapos, syempre, ginigreet din natin lahat ng mga nakikinig sa atin at nagtitext sa ating text line numbers. Ito, si Brother Joe, pinapag-greet ng happy birthday, Dr. Leticia Yap ng Free Clinic sa Cathedral. Ayan. Happy birthday! Ayan. Satch, kanta. Kasi sa free clinic, sa clinic ng cathedral to, chula ka rin. Happy birthday to you. Okay, happy birthday po. And then also, hello kay Maluds and Mitzi. Aba, Mitzi, bakasyon na, taga Santa Rita la rin. Punta po kayo dito. Dalaw po kayo dito. Maluds, come over. Inigreet din natin ang nagmimisa ngayon 12 noon na si Among Carty. I-greet mo din. Mamayang gabi maririnig tayo sa replay. Tama. Uy, tsaka congrats kasi nag-aaral na siya ng driving. Okay, good luck sa'yo. Sama niya kanina yung kanyang mahal na daddy. Siyempre, dumako naman tayo dun sa kung paano naman yung treatment at rehabilitation sa mga nalululong sa droga. Kailangan po magkaroon niya ng drug dependency examination para dun sa appropriate intervention. So, step 1, malalaman kung ano yung estado. Para malaman po yung estado ng tao na to. And at the same time po, halimbawa, yung niya po, result is tripper. So, pwede po siyang mag-undergo ng counseling. So, mild user po kasi sila. Pag chronic naman, kailangan i-confine natin yan. Meron po tayong mga facilities na government-owned. Dati po, libre po yan. Ngayon po, 2,500 na po yan per month. Kaya po, ang gusto nating ikampanya is, wag po nating titikman. Kasi ang akala ng iba, pag tinikman, kaya nilang kontrolin. Mali po Kasi habang tumatagal ka, mas tumitindi ang pangangailangan mo.
lagi po nating tatandaan, wala pong nagsabi ng dahil gumamit ng drugs, gumanda ang buhay nila. Actually, may ganyang kwento eh. Kasi, yun, peer pressure. Yes. Hindi naman isolated tong person na to. Hindi naman, wala naman sa risk factors. Kaya lang, peer pressure. Impluwensya na, yun, patikim-tikim nga. Sabi niya, iba. Yun na yung stinger ng episode na to. So, nung nagsimula daw, sa kakatikim, pero iba yung epekto. Kasi kaya nga na-addict eh. Kasi may addictive properties. Sa atin naman yung kanta. Kasi sabi niya, nagsimula sa patikim-tikim, pinilit kong gustuhin. Ngayon, tapos, bisyo'y nagsimulang lumalim. Kaya ngayon, ang hirap tanggalin. Ayun. Pero yun nga, kahit wala kang risk factor, pag sinimulan mo, lalalim. Kasi may ano yan eh, di ba pagkain lang eh. Ang proseso kasi niyan, pag natikman mo at nagkaroon ng preoccupation sa katawan mo, hinahanap na ng katawan mo, and then until such time that you're already hooked to it, and you cannot live without it. So, napakahirap na kapag doon ka sa stage na parang may sakit ka na, pag hindi ka nakadroga, feeling mo, nang lalata ka. So, pag ganun, ang katawan mo, hinahanap na siya. Ano ba yung siguro, ano yung epekto nun sa utak siguro? Malaki yan. Halimbawa, yung sa frontal lobe, ang epekto niyan, pagbabago ng ugali. Kaya nagkakaroon ka ng mood shifts, mood swings. Kapag yung mga Betamax nyo po ay nawawala na, uso pa ba ngayon yung Betamax? Hindi na po. Nawawala po at binibenta na, so medyo matakot na po tayo. Kahit yung mga paperclip po, nagkakandawalaan, baka po, ano na yan, mahirap po kasing i-maintain ang bisyo ng droga. So, pangalawa po, yung auditory hallucination, may kinalaman po yan dun sa temporal lobe. So, marami po tayong mga storya niyan. In fact, I knew one rehab patient, nagmamadali, kinukuha niya yung mga gamit niya. Yung dinig ng rehab patient may gera, but the truth is, nagpapatugtog lang ng malakas na radyo yung kapitbahay niya. Pag pumasok ang droga sa temporal lobe, ang epekto niyan ay auditory problem. Meaning auditory kung ano-ano, sa iba-ibang naririnig. Kung ano-ano ang nadidinig mo. In fact, there was a testimony made by Christopher De Leon. He was once a chronic user. Nang nag-join siya ng Oasis of Love, doon niya nakita si God at yun yung talagang transformation niya. So I believe, though science would tell us that drug addiction is a brain disease, but the spiritual intervention really works a lot of things para sa pagbabago ng isang tao. Ang problema niyan, yung masakit, yung sa occipital lobe, ang epekto niyan, visual hallucination. Kaya kung ano-ano na yung nakikita ng tao, there will come a point in your life kapag ikaw ay sumagad at naapektuhan yung occipital lobe, tingin mo sana sa paligid sa'yo, monster na. So doon nagkakaroon ng heinous crimes. And according to the report of our PNP, a lot of heinous crimes are committed because the person is under the influence of drugs. So wala talagang nagsabi nang dahil gumamit ng droga, gumanda ang buhay nila. Majority, all of them, nang gumamit ng droga, napariwara ang buhay nila. So bakit ka pagagamit? Kung wala ang droga sa buhay mo, ang kinabukasan mo ay sigurado. Yung pala, ang epekto. Nabasa ako pagka daw under influence ka ng droga, naririnig mo ang kulay. Nakikita mo ang musika. Baligtad, no? So, yung senses. Nagtatumbling? Shifting. Oo, tama. No? Kawawa yung gano'n, no? Of course. Kaya disoriented yung tawag, di ba? Disoriented means, teka, alam ko nandito ako, bakit parang nasa desyerto. Yung mga iba na yung pakiramdam. But I would like to emphasize, tama ang presidente nang sinabi niya na kapag ikaw ay nagdroga, masusunog ang utak mo. Pero gusto kong i-emphasize na mali ang presidente nang sinabi niya na kapag ikaw ay nakatikim, wala nang pag-asa yung buhay mo. I always believe that these people who use drugs are not junkers and losers. They are just, at some points of their lives, they have good heart, pero nagkamali sila ng desisyon. So instead of hurting them and judging them, why won't we pray for them? Right. Nako, ang ganda pa ng ating pinagkukwentuhan. Pero isunduta mo po yung kekatamong pisasabihan, kibat darening paganaka, ang popuing kantang, Wag kang mangamba. Makiramdam king sunis ning milabas. Balikan tala ring panalala ng gintong napon. Nostalgia Filipina. Balang Miyerkules, 7:30, kiniking kekatamong Radio 91.9, Bright FM. Girl, be heard, be proud, and believe in yourself. Let us sit down and talk. Join us as we tackle equality, empowerment, preparedness, health and wellness, as well as practical tips for girls and their loved ones. 'Cause every Saturday 4 to 5 in the afternoon,
It's all about her. It's all about me. And it's all about you. It's a girl thing. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Magbalik tamo po ngeni kani pamurin king kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM in kay katamong Archdiocesan Radio Station at may babalik tamo kay ning kay katamong pisasabyan Brother RJ. At kayong taulina ng pilam na matataga na minuto. Siyempre, retang reminders pa mo rin. Lalo na nang gagawa na ning pisambanta mo, kiting issue na ning drugs. Yes, kasi panirang, pupukol kay katamo yan eh. Wala namang ginagawa ang simbahan sa mga issue ng droga. Ay, hindi po totoo yun. No. Ang bilis ng sagot. At saka matagal na may ginagawa ang simbahan. Sa Bulacan lamang, meron tayo dyan. Dito sa atin. Sa San Simon din, sa San Simon Parish, may mga ginagawa ng community-based rehabilitation program kung saan tinutulungan ng mga lulong sa droga, yung mga talagang gusto na magbago, nabigyan sila ng livelihood program, alternatibo pa sa ganun yung mapalayo sila dun sa droga. That's true.
Anyapin, tamo malaring sabyan. Ala tamong gagawa. Ay, meron. Ako. Marami na. At bago pa umpisa ng Pangulo, itong kampanyang ito, Meron ang na. simbahan matagal na nagsimula. Pero yan kasi yung sinasabi nila na problema natin eh. 'Di ba? May motto kasi tayo, what the right hand does. Huwag ipaalam sa kaliwang kamay. Hindi natin kasi pinagsasabi kahit naman yung Di natin binobroadcast. Kahit naman yung mga charitable institutions natin, hindi naman natin pinagsasabi, di ba? Sikreto lang natin yan. Pero ngayon, wag ng secret ngayon. Sabihin na natin kung ano dapat yung role natin ng simbahan, sa ating simbahan. Maraming rehabilitation facilities na physical yung kanilang healing. So sa simbahan natin, ang kaibahan niya is hindi lang talaga physical ang hinihil, hindi lang yung sakit na mental yung hinihil, kundi kasama yung spiritual at saka yung emotional healing. Malaking bagay yun. At saka siguro yung pagkakabuklod-buklod ulit ng pamilya. Yung sa family intervention, yun yung binibigyan ng emphasis ng ating simbahan ngayon. At the same time, yung hashtag relationship goals, kasi naniniwala. Yun talaga yung relasyon niya. Kasi ibig sabihin, pag masaya ang miyembro ng pamilya mo, pag strong ang relasyon ng pamilya mo, wala naman talaga magdodroga dito eh. Ibig sabihin, empowering relationship, that's actually the pinakabuod ng prevention campaign. Healing the family tree, ganun. Tama. At siguro, maganda yung pinag-uugatan talaga na sana, yung pamilya natin, love yourself and also love your family. Siyempre. Kasi sa bandang huli, tayo rin naman ang magsisisi sa mga nagawa natin pagkukulang. Pero ano yung sinabi mo kanina, Santi, yung kahalagahan na kahit na nalulung ka na dun sa droga, hindi ibig sabihin na wala ng pag-asa ang buhay? Oo. Actually, lagi akong naniniwala, lahat ng tao ang buhay ng bawat tao ay mahalaga sa Diyos. Ang buhay ng bawat tao, pag binigyan ng pag-asa, ay magkakaroon ng pag-asa. Siguro yung i-request ko lang sa atin is, instead of being judgmental, why shouldn't we start loving, caring, and sharing, and stop being non-judgmental? Kasi pag ginawa natin yan, yung tao na bibigyan din natin siya ng pag-asa na magbagong buhay, hindi dahil sa natatakot siyang matokhang, kundi dahil ang tao na to, hindi out of fear. Hindi out of fear, kundi dahil sa pag-ibig. At lang houseking Kapampangan, takot barag eh. Wapin. Takot barag na eh. Barag, pero that's yun nga, yung pare, ano naman yung siguro pahapyaw lang, no? Dun sa sinabi ng Pangulo natin, lalo na ngayong barangay campaign na malapit nang gawin sa October, na kung saan gusto niya i-appoint na lang yung mga barangay captain sa panig ng Drug Check Philippines Incorporated. Ano yung pananaw ninyo dito? Hindi sa drug check, siguro yung sa personal ko na lang. Importante na mabigyan ang mga tao ng karapatang pumili kung sino ang gusto nila. Tingnan natin, may problema din naman talaga. Maybe tama ang Pangulo na yung iba dito protector, yung iba dito corrupt, maybe, pero let's give it to the people to decide kung sino ang ilalagay nila to represent them sa barangay level. Ayan. So, yun lang yung pananaw ko dyan. Okay. At syempre, huling paalala. Ano pa yung mga paalala natin sa ating mga kasama? Ano yung summarization natin sa buong pinag-usapan natin sa oras na ito? Unang-una, yung pagngiti, nakakapag-produce po yan ng happy hormones. Sa kapag yung happy hormones po ay nandyan, lalabas din po yung endorphin. At importante po yung endorphin kasi po, if you are happy, you think good, you feel good, and you will do good. Positive. Kasi sabi nga sa commercial, whatever your mind can conceive, your body can achieve. So it starts from what you think. So if you think good every day, halimbawa, medyo problemado ka, what my advice to you is, get up from your sleep, dress up like you are a queen or king, and show the world what you've got. Kasi yung gusto naman ng Diyos para sa'yo eh. Rise in splendor, shake off your sleep, kanta. Ano yan, Advent naman. Pinaka-importante, yung smile, libre lang naman yan eh. Ba't may piliing sumimangot? Kaya mo namang ngumiti eh. In short, basta't kailangan positive yung attitude. It's all about attitude kasi. Tama rin sinabi niya kanina na libre ngumiti, ang droga may bayad. Oo, di ba sabi niya rin, yung smile, yung see miracles in life every day. Yes, of course. At syempre yung pangalawa,
yung chillax lang tayo. Oo, pag wag tayong magpanik, chill lang tayo. 'Di ba? Minsan pag galit na galit ka na, ang gawin mo lang, hinga kang malalim, i-hold mo 'yan ng 10 seconds. Alright, bago ka mag-exhale, 'di ba? Napapakinggan natin yung ating mga magulang pag sila ay may gusto ng sapakin. Mapapabuntong hininga na lang yan kasi we provide oxygen to our brain, nagiging kalmado tayo. Amen. So, chill and relax. Tapos yung pangatlo, hindi nakakatulong ang chismis. Oo, nakakapatay ng tao yan. So, gawin nating productive yung oras natin, di na natin maibabalik yan. So, gawin nating produktibo yan sa pamamagitan ng pag-uplift ng moral ng ibang tao. Ika nga, dapat iwasan na natin yung pambabash. No hate. Just love. Just love. Tapos yung pang-apat, watch comedy. Oh, dapat lagi tayong tumatawa. LOL, dapat mas malakas pa. Laughing out loud. So, okay yun para tayo, number 72 tayo sa pinakamasayang bansa sa buong mundo. Yes. So, kailangan pangatawanan natin. Naniniwala naman ako dyan, kahit nga sa Bagyo, ini-interview at iyak ng iyak yung ini-interview. Yung sa likod dun, yung mga bata So, tayo, masasayahin eh. So, pagpatuloy lang natin yan, magandang kaugalian yan. And yung pinapaalala sa atin ng simbahan is lagi nating ika-count yung blessing natin. Amen. Kasi naniniwala Gratefulness. ko. Yes. If you have a thankful heart, that you're very close to the Sacred Heart of Jesus. Amen. And naniniwala ko, yung count your blessing, napakahalaga yon because every gising is a blessing. Oh, true. I agree. Blessing yun. Kasi yung ibang tao, hindi na nabigyan ng chance gumising. Pero ano yan kasi, if you're grateful, doon nagsisimula yung happiness. Amen. Diba? Naku, napaka-fruitful, mabunga ng ating episode ngayong Sana masundan umaga. pa ito, ano? May texter pa tayo. Pero may texter pa tayo, may mga pahabol. Happy birthday kay Madam Bonifacia Pat Singyan. Apong Pat pala ini. Happy birthday to you. Ayan, ginagalitin natin yung mga tagapakinig nating regular Kenny King Cathedral. Sa Free Clinic, sa CWL. Uy, Biyernes ngayon, meron silang Free Clinic. Oh, Si Mama Luz Dizon, si Kong Jo Pagyo. At yan. Aktibidad ng katedral ngayon Friday na agkatanda. Kota punggat panapon na agkatanda ko po. Akaren po nga bisa magdebosyon king ngayon Biyernes ng Kwaresma. Agkatanda kayo po pota po alas 4 ng panapon. Gampanan tayo po yung dala ng krus kilub na ng katedral. At tukyane po niti alas 5:30 ng panapon naman penitential service with individual confessions. So kabang mamaya kayo pong reflections, mamaya din kayo pong pari, papakumpisala po naman kareta makasadya ng mga umpisal at agkatsula po rin kayo nga kapamilya, kaluguran, maluwat ng misusot king Santa Iglesia at king Dios. Nya agkatantala po pota. Ayan. Thank you. At syempre, pinapasalamatan natin ang bumiyahe pa na napakalayo. Para makasama lamang tayo ngayong hapong ito, si Santi Iraya. Any thanks, words of thanks sa ating mga listeners? Maraming salamat po. Sana po nakapag-inspire po ako sa inyo. Naging blessing po ako sa inyong hapon na ito. And salamat po sa pagbibigay sa akin ng opportunity. Ika nga, wala pong nangyayaring aksidente. Lahat po ay may purpose. Yes. So sana po yung purpose ko na-serve ko po sa inyo ngayon. Salamat po sa pagbibigay ng chance. Magdasal din natin si Santi sa kanyang advocacy. Yes. Salamat Sana po. marami pa siyang... Wait lang, gigreet ko muna yung mga bata. Siyempre, sino? Nakikinig Ang yan. Our Lady of the Assumption Children's Choir. Hello! Yes, Hello sa inyo! Ating mga philosophy graduates ng Mother of Good Counsel Seminary. Yan. Nag-graduate. Congratulations. Amen. Wednesday. Makanyan man po. Miras tamo kayong oras din kay katamong pamamupos. Very fruitful episode. Pero pupusan tayo kening panalangin. Agkatanda kayo pong manalangin, king lagyon ng iba, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Amen. O Diyos, malugod ming iba, miras na naman po, ing oras ning kay kaming kapamunan, papasyag mi ing tulami kanitimpig, kalub mong pamikatago na misabi-sabi, mi papagkwento, at miragdagabelwan, dikil king kay kaming kasalpantayan ng Katoliko. Bendisyonan mo kaming ansana, lalo na retang kay kaming akakwentuan, ayat syuka ring karelang pibale-bale, pipagobran anong nulaman karin ngene. Parati da sanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo karing karelang puso, ipagkalub mo sana karela, ing maya pakalusugan ning pamikakatawan at kaladwa, at dayon ilaut mula king nanumang kapahamakan, nung sakaling atin lamang karamdaman o daralan lang kasakitan o nanumang mabayta kabilyan, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban, at paramdam mo karela ing kaya kang lugod at lunus.
Iya pagmingan kay tiking lagyo ng Jesucristong kay kaming ginumag ari kaya bemot ning banal na espiritu manggaman kingalanganga. Amen. Virgen de los Remedios. Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón. Kaluluwan mo kami. Kilago ng ipam po ng anak po ng Espiritu Santo. Amen. Yan pansamantala pong mamon ke kayo isatch po ini agatanda kayo pasibayo makirandam king Kwentuhang Katoliko tutukin Domingo at king Nostalgia Filipina. Palambengin ng Miyerkules alas 7:30 hanggang alas 8:30 na po. Nimbengi, Kenny Kikatang paboritong radyo, 91.9 Bright FM. At syempre, ako pinky kayong Kuya DJ, Kuya RJ, kaya be po Santi Iray. Syempre, magpaalam na tayo. Thank you very much po. Ito po si Santi Iray po. So, maraming salamat po sa pakikinig po. King lagyo na po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ng kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon ngayon Aldo ngayon ni.